Oh, ayan mga ka-riders, nandito tayo sa Kabuyaw Michikoshi branch. Talaga sinunod ko po yung inyong mga request. Ayan, dito lang po meron sa Kabuyaw. Una, shoutout muna po dun sa Michikoshi Calamba. Sila po nagturo sa atin dito. Susunod ko po yung inyong store. Okay, ito po si Sir Ralph saka si Sir Paul. Ayan, ina-assist po tayo. Bali, meron pong dalawang kulay na available dito. Ito po yung kanila Marvel 130 na red. Kasi yun po yung Air Force Blue. Hinahanap po natin yung jewel green saka yung metallic graphite gray, pero ito po ang available dito. Pero okay lang, ayan, at least meron tayong natsyempohan na unit. Talaga mahirap po hanapin sa ngayon dito po sa amin sa Laguna, kaya buti nakatsyempo tayo dito sa Kabuyaw branch. Dito po ito sa Barangay Nyugan, Kabuyaw City. 3, 2, 1, go. Grabe ang gagwapo po sa personal. Ayan, ito yung kulay red po Pero dito po tayo magre-review sa ating napili. Ito, itong kulay blue. Ito po yung Air Force Blue niya. Ayan. Okay, sige mga ka-riders, bago tayo mag-umpisa, tignan muna natin yung pagkakaiba niya dun sa nauna, dun sa Marvel 125. Yun lang po, wala siyang brand new rito sa ngayon Mabenta po kasi yun Ang nandito po ay Ripo. Okay, ito po yung 125 na Marvel. Ang unang napansin ko po, syempre, yung kanyang mga decals and sticker. So, dun po sa bagong labas ng Marvel XI 130i, syempre pag I, alam na natin yan, fuel injected na. So, yun po ang isa sa na-improve sa kanya dahil alam naman natin carburetor type po itong Marvel 125. And then, isa pa sa nakita kong pagbabago sa kanya, dito po sa 125 ay tube type po ang kanyang mga gulong. So dito po sa ating i-review ngayon na bago labas na Marvel 130, yan po ay tubeless na, kaya malaking points po yan para sa ating Marvel 130i. Okay, yan, pansinin natin yung kanyang mga bagong kulay. Talagang wala talaga para sa akin pagdating sa kulay, pag glossy po talaga, nag-i-stand out po yan. Talagang kitang-kita yan sa kalsada kahit mapagabi o umaga, pansinin po. Ayan.
Bali almost glossy ang kanyang ginamit na pintura po. So dito po sa harap, ayan ang kanyang decals. Very minimal na po yung kanyang mga decals na ginamit. So nagmukha siyang ano talaga elegant po dahil yan, wala nang duplication o paulit-ulit na tatak niya. Bali dito sa harap, ayan, makikita natin mula dito sa taas. Bali naka-chrome po yung kanyang sticker na Euromotor. Walang ibang kulay kundi yung chrome. And then dito po sa gitna, ayan, letter E as in Euromotor, kulay red na combined sa black. And then dito yung kanyang displacement, ayan, 130i. Wala nang ibang sticker. Then sa kanyang tagiliran, yan yung kanyang brand name na Euromotor. Magkabila po yan, ayan, balance. Then ang kasunod na sticker niya, ito na ho, itong sa likod na, yung kanyang model name na Marvel. Then meron siyang lining dito na kulay blue, bumagay naman. Ayun nga pala, ayan yung kanyang bagong model na yan, Marvel XI. Kaya lumalabas po ang color combination na ginamit, ayan lang, blue, black at saka white. Kaya tatlong kulay po ay very effective na yan at maganda na tignan. Okay, sa kanyang headlight, ito, yung pa rin po, buti LED na rin siya. Nung una, akala ko po, yung sa 125, bulb LED na ang kanyang ilaw. So, yun din po dito sa bagong labas. And then, parehas lang po ng kanyang turning signals, bulb ang ginamit. And then, meron siyang tatlong stripe dito, parang Adidas, ano? Pero yan ang kanyang DRL. Okay, yun pa rin naman ang kanyang pinaka-itsura. Para siyang agila yung pinakamukha niya. Okay, ito, check natin yung kanyang gulong sa harap. Ayan, ito maganda, tubeless na po ang gulong na to. Bali may sukat po na 70 by 90 by 17 dito sa kanyang front tire. Then of course, hindi na bago, yun pa rin po, washing tire. Alam naman natin, made in China. And then sa kanyang mags, ito nagpaangas itong lining na red. Ayan, tumerno sa kanyang dun sa kanyang rear suspension tumerno. Mas maganda sana kung ito na rin ang kulay pero okay lang yan. Bagay naman kahit red siya. Okay, naka single disc po dito sa kanyang harap, and then dual path caliper. Telescopic fork din po ang kanyang front suspension. And then ito, yung kanyang tapalodo po rito sa harapan, napansin ko medyo mapayat siya, titinerno dito sa gulong niya. Alam naman tayo yan, payat din. So yun lang po, dito ako nabitin. Sana tinaas na itong cover para hindi expose sa talsik itong engine. At alam naman natin, pag gantong makitid, sigurado tatagos po dyan. Kung malakas ang mabilis ang takbo, siyempre malakas po ang pressure ng tubig o putik, tatalsik at tatalsik po dyan. Pero sana pwede naman tayo maglagay dito sa naharang para protected yung ating engine. Okay, then marami po ako napapansin na parang exhaust intake niya. Ayan, dito pwedeng daanan ng hangin para mas malamig ang ating makina. Once na po tayo ay nasa long ride, magiging maayos din ang ating takbo dahil nahahanginan. Parang ito ang tumutulong sa ating air-cooled na cooling system. And then siyempre sa semi-automatic na 4-speed na ating Euromotor Marvel 130, ayan po ang kanyang gear shift pattern. Bali rotary po siya. Ibig sabihin from 0 to primera, segunda, tercera, kwarta, forward pa tayo ng isa pang tapak dito sa ating cambio, back to neutral siya. Yun po ay pag nakatigil lang po. And then chain drive po ang kanyang drive type. Kaya ito, sigurado pang matagalan. Alam naman natin pag di kadena, sure yan, hindi yan kayang tumbasan ng mga fan belt natin. Kaya kung gusto niyo po na pang matagalan, ito ang the best po, di kadena. Okay, ito po tayo sa likod. Unahin na natin yung kanyang magandang rear suspension. Ayan, ang haba po ng kanyang coil spring. Mukhang adjustable siya. Ewan ko lang tatanong natin kung adjustable ba to. Comment nyo lang po mga ka-riders at tamang-tama naman yung kulay bumagay dito sa kanyang sticker na XI at saka dun sa kanyang lining. Ito sa rear tire niya, ayan, may lining din siya na red. Okay, dito po sa rear tire may sukat po na 100 by 80 by 17. And then yung kanyang alloy na mag wheels, ayan, matte black po ang kulay. Yung kanyang mga turning signals, valve din po ang ginamit, although flexible siya. So mas maganda lagyan natin ng support dito sa likod para matibay. In case na hindi sinasadyang madanggi, hindi siya basta-basta mapuputol. And then ayan, valve pa rin po sa kanyang stoplight or tail lights.
Okay, sana kung nag-improve na rin lang itong si Marvel, ginawa ng disc itong kanyang rear brake, ano, pero still drum brake pa rin po ang kanyang preno dito sa likuran. Okay, punta naman tayo dito sa kanyang muffler. Ayan, same din po ng muffler ng 125. Ayan, meron siyang kanto, yung kanyang heat guard na may nakasama rin po na chrome o stainless ba to? Ano bang material nito? Ito mukhang ang material po nito ay lata po eh. Then itong isa po, plastic. Ayan, bali combine ng plastic sa lata po na heat guard. Meron po siyang 800 ml na engine oil capacity. Kaya mabilis ang ating pag-change oil, walang masyadong balakid, open siya, kaya very easy na mag-change oil. Okay mga ka-rider, sinahanap ko po yung kickstart niya eh. Pero ang sabi sa atin ni Sir Paul, wala na rin talagang kickstart. Dito ang pwesto ng kickstart niya eh. So yun lang hindi ko sigurado kung okay ba yung walang kickstart para dito sa semi-automatic na motorsiklo. Kaya comment down below lang po mga ka-riders kung okay ba sa inyo yung walang kickstart o yung meron siyempre. Then ito yung kanyang rear brake. Then taas na tayo, dito po tayo sa kanyang body. Bali meron pa rin po na nakalagay na USB charging port. Ito, almost the same nung sa 125. And then sa kanyang ignition, ayan po, meron siyang secured shutter key. And then ito yung kanyang mechanical key. Ayan, yung kanyang operation. Ayan, pag magbubukas tayo ng upuan, ang pihit po ay pakaliwa. And then ito po, meron siyang pocket dito. Medyo maliit lang ano po, pero malalim naman. Sukat nga natin yung ating cellphone. Okay. Kaya ito okay naman to, hindi naman siguro ito malalaglag at medyo 3/4 ng cellphone nakalubog po. Ayan, pag mag-charge tayo, okay na. Okay, sa kanya naman mga switches and button, the same lang din nung sa 125. Ito po yung kanyang high beam, low beam sa taas, and then turning signal sa gitna, then switch off, and then yung kanyang horn. Tatry natin na baka pwedeng malagyan ng battery pero bago natin i-expect. Okay, dito po sa kabila yung switch ng kanyang headlight, DRL, saka switch off, and then electric starter niya, push button. Okay, dito po sa kanyang panel, although all analog po siya, hindi naman tayo maboboring kasi alam niyo meron siyang dinagdag na mga ilaw dito. Itong mga lining po sa palibot ng kanyang mga meter, may ilaw po yan kaya maliwanag po lalo na sa gabi. Okay, dito po sa kanyang meter, ito po yung kanyang speedometer, then odometer sa ilalim, and then ito, nandito po yung kanyang fuel indicator, and then ito po yung turning signal, and then yung pong signal po ng neutral, and then yung kanyang gear position, ayan po, primera, segunda, tercera, kwarta, then yun, yung neutral po yung isang bakante na yon. And then sa kanya naman pong upuan, ayan, malambot. Bali maganda, yung hati niya ito, magaspang yung sa pwesto ng rider. Tama naman yun para pag in case na magpepreno tayo, okay lang, kakapit sa pantalon natin, hindi tayo basta-basta dudulas. Okay lang dito madulas sa angkas natin para siyempre pag may angkas tayo, mapipilitan siyang yumapos sa atin, di ba? Okay ba mga ka-riders? Okay, check natin yung kanyang U-box. Okay, ayan, wala hong nakalagay na battery pero dito rin po nakalagay ang battery niya sa U-box. Malalim siya kasi nga pwesto, yung kalahati po ay pwesto ng kanyang battery. Ayan, walang masyadong magulong wiring. Yung nakalabas yan, yung kanyang positive at negative na mga wire. And then ito sa kanyang fuel tank capacity, nasa 4.5 liters po. Hindi ho halos na bago. Pero syempre sa fuel consumption, mas magiging matipid po to dahil ang 125 po ay carburetor po yan eh. So sa nakaraang pong review, ito pong carburetor ng Marvel 125 ay kumukonsumo po ng 51 kilometers per 1 liter. So matipid pa rin po yun para sa isang carburetor. So ito, expect natin mas matipid ito. Kumukonsumo po ito ng 56 kilometers per 1 liter sa kanyang gas consumption. And then sa top speed, syempre kung tumatakbo ng 90 to 100 ang 125, expect na natin 100 to 110 km per hour ang kanya naman top speed. Dito po sa Marvel XI 130i. Okay, wala naman pinagbago sa kanyang dimension, same lang. At ito sa kanyang ground clearance, nasa 140mm po. And then sa kanyang seat height, nasa 770mm naman. Kaya yun, tatanggalin natin sa kanyang center stand para matest natin yung kanyang seat height.
Kasi tayo po ay 5'8". So sigurado po sa mga 5'6 pababa, medyo titiyad po dito. Okay, ganyan po ang kanyang posisyon, yung kanyang tindig pag naka-side stand. Medyo nakapalig naman siya sa ano ba to? Sa kaliwa. Kaya wag lang nating itutulak, hindi yan mababara. Saka siguraduhin ho natin pag tayo po'y magpa-park, kung ganyang side stand po, kung sa lupa, ay iiwas po natin baka lumampot ang lupa o anumang dumulas siya. Mas maganda ay center stand na po natin talaga. Lalo't matatagalan po ang ating pagpa-park. Okay, sakay na tayo ha. Dahan-dahan lang at bago po ito. Okay yan, as expected, tayo po ay 5'8". Medyo nakatiyad po tayo. Ayan, magkabilang pa. And then ayan, tanggalin na natin sa side stand. Okay, dito muna sa apakan natin. Ayan, maganda, may rubber. At maganda yung rubber niya, may mga gear para kumapit sa ating sapatos. Kaya hindi dudulas ang ating paa dito. Ayan, sukat natin. Medyo mahaba po yung kanyang cambio, ano po. Pero ayan, okay lang. Pwede naman tayong mag-adjust. Yan dito sa kabila, ayan. Tama-tama lang. Yung kanyang preno. Sige nga, unahin natin yung preno sa bali drum brake po ha. Okay, makapit naman yung kanyang preno sa likuran. Okay, ayan. And then dito sa kanyang front brake, disc brake. Ito, malakas po ang preno. Kapit agad pag piga. And then dun sa version 1 sa Marvel 125, naalala ko yung review ko doon, malambot po ang shock noon. Ay dito, tignan natin ha. Bagay, parehas lang naman sila. Ayan, sarap po, ang lambot. Malambot na si upuan, malambot pa rin po sa kanya shock. Kaya ito, malupok man tayo, nabiglaan, hindi naasahan, okay lang, hindi tayo mayayanig. Okay sa shock. 100 ang grade po sa shock niya. And then sa turning radius, parehas lang. Ayan, may 1 inch na distansya sa ating hita. Hindi tayo mahihirapan, hindi maiipit ang ating paa. Kaya ayan, maluwag na maluwag. Okay. Then maganda, hindi tayo nakasubsob kasi medyo mataas po ang kanyang handlebar. Ayan. Kaya komportable po ang ating riding position. Okay, habang naghihintay tayo sa kanyang price, pasyalan muna natin itong si Color Red. Alam niyo, maganda yung isa yung jewel green, saka yung metallic graphite gray. Kaya lang wala ho dito pero siyempre pag o-order po, meron po yun. Ayan, gwapo rin naman, pero mas gwapo si Air Force Blue. Ayan, samantalahin na natin, titigan, dahil mamaya uwi na tayo. Okay, nandito po si Sir J. Hermono, Marketing Assistant po dito sa Michokoshi, Cabuyao branch. Sir, tatanong ko po yung price nitong ating bagong labas na Marvel 130i. Magkano po sir ang cash price nito? Ang cash price po niya is 62,300 po. 62,300. Okay, sir.
And then sir, halimbawa sa installment, magkano po ang down payment? Ang down payment po niya is minimum po natin is 3,500 lang. 3.5 lang ang down. Okay, pinakamababa na yun sir. Nakapababa na po yun, sir. Okay sir, sige, sa halimbawa kung nag-down ng 3.5, magkano sir sa 3 taon? Sa 3 taon po, 3,023 po ang budget niya. 3,023. Then may rebate pa siya sir. May rebate pa po na 300 din. So magiging magkano lang siya? 2.7 na lang. Po, once Okay. updated po sa Mas mura pala ito ng konti, ano, dahil FI na siya, sulit na sa 2.7. Sir, sa 2 taon po, Sa 2 taon po is 3,922 po. 3.9 sa dalawa. Then magiging 3.6 siya, di ba? Apo, 3,622. Then sa pinakamabilis sir, sa 1 taon, magkano siya? Sa 1 taon po is 6,618 po. Okay, ayun ang kanyang 3 term po ha. Sir, ano-ano po requirements nyo? Halimbawa may magtatanong. Requirements po natin, kailangan lang po is to valid any government IDs po, payslip, proof of billing po, barangay clearance, and dalawang 2x2 picture lang po. Bali 5 ang ating requirements. Buti wala ng co-maker sir. Sa homemaker naman po, kailangan lang po Meron din co-maker sir. Meron din. granted po ang tinitirhan. Okay. Depende sa status ng tao. Kung Own house po o rented lang. yun. Okay, ayun mga ka-riders ha. Pag umuupa, may co-maker. Pag sariling bahay, wala nang co-maker. Sir, ano po, may mga previous po ba tayong ino-offer dito pag bibili Sa ng motor? previous po, magbibigay po kami ng helmet kasama po yung previous niya. Then po may mga previous po siya na tools, basic tools po. Then yung sa warranty po niya, tapos 3 years na register po ng motor. Yung sa LTO, ano? Yes po. Sir, pwede makita yung previous nyo na helmet? Sige sir. Ito, pinapakita po ni Sir J yung previous na helmet nila. Ayan. Sir, may iba ba bang kulay yan? Bukod sa Meron yellow. pang kulay to, sir. May iba yun. Pero tingnan natin, bali, ayan, quarter face po siya. Ayan, kita ko na kaagad sa loob. Ayan, okay. Pero syempre, hindi naman pwede ito ilagay sa U-box. At syempre, maliit pong U-box. Ayan. Pwede yan, sabitan na lang dito sa grab bar niya, isasabit, ano. Yes po. So, ayan po yung kanyang previous na helmet. Ayan, okay na rin. Napakamurang motorsiklo. FI na. Kaya saan pa tayo? Dito na tayo syempre sa Euromotor Marvel XI 130i. Sir, po, maraming salamat ha. Maraming salamat. Okay. Po sa inyo, sir. Okay, dito po sa Michikoshi, Kabuyao. Ito, pag mapapasyal po kayo, bali, ano po ngayon, July 19 na, 2023. Ang nakadisplay po sa harapan nila, puro repo. Ayan. So, pasukin natin yung mga brand new. Ito, sa kanyang showroom, ayan. Bali, ito sa harapan yung ating katatapos lang review. Ayan, Marvel XI 130. Then, meron din silang Euromotor R125 Sport. Then ayan, si SYM BF3i na 185cc. And then si Keyway Icon, ayan, kulay blue at saka kulay black. Then ayan, meron po silang Euromotor Model T na 150cc. Ito po yung FI na. And then dito po sa loob, ayan, si Rapido Euromotor. Meron po silang blue, red at saka black. And then ito, mga repo pa rin po itong iba rito. Pero in case po na meron kayong ibang item, ibang unit na gusto, kagaya po ng cruising o ng yung kanilang JetX 150, meron din po sila. Ano lang po kayo, bisita lang po kayo dito. Okay, ito po yung mga staff dito sa Michikoshi, Kabuyao. At ito, nag-assist sa atin si Sir Jay, si Sir Rab, yung isa kanina si Paul. Ano? At si Sir, customer po ata. Ano? Customer na naghahanap ng Ano pong- Jet 4 RX. Jet 4 RX, okay. Kaya meron po yan sila. Sige sir, pasukin na natin si manager. Ano po? Manager, magandang hapon po. Sir, shoutout po sa inyo. Salamat po sir sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Ano? Sir, baka meron kayong babatiin. Binabati ko nga pala ang lahat ng buong branch manager dito sa Laguna, lalo na ang aming boutiquing area manager na si Ison Fatima po. Ayun ma'am, salamat po ma'am. Okay sir, maraming salamat po ulit. Okay, thank you po. Hanggang sa muli, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.